Okay, ayos. Okay. Okay. Kasama yung sakat. Kasama yung sakat. Kasama yung sakat. Kasama yung sakat. Cut. My name is Pau. Yo soy Gideon, cabrón. And this is Eritas Podcast. Ina. Okay, nag-usap na kami. Pero syempre hindi nyo alam yun. Wala rin naman kayong pake. Wala rin naman talagang pake. Pero I mean that in a way na dapat nakafocus tayo sa kanya-kanyang buhay. Diba? Sí. Diba? Okay, so welcome Sirabi. to Eritas Podcast where we... Nosotros hablamos pa future y... Okay. Welcome sa Eritas, ladies and gentlemen. Ngayon ay third week. Third week of November. Third week ng November. Eto, Tres balik domingos. ulit ang perfect duo, no? Si Sir Jobart, medyo busy. Again, single mom, tapos only child, lalaki things. Gets ko yan. So shout out to Mr. Jobarto, no? Next week tayo naman. At meron tayo next week. May tema ako next week, tol. Alam mo, kwento ko na, spoil ko na, no? Sa totoo lang, meron talaga akong tema sa episode natin. Tayong tatlo next week, eh. Alam mo kung anong tema ko, tol, ha? Magre-regalo ko sa inyo. The 12 Days of Paumas. Bam! King ina mo. Ganun yun. Kapag mahal mo yung mga tao, pre, king ina ka. Ganun yun eh. Ina ka. Hindi, pero may regalo ako. Tamang tamang sharing lang, ganun. May mga nakita akong mga damit na gusto ko na parang naisip ko na, gago bagay ito kapag nag-shoot tayo ng music video ng mga kanta natin, Bam! King ina mo. Di ba? Ikaw naman sabi mo, magsalita ka. Wala akong ready dito. Sige, gusto mo naman dumiretso tayo sa live update. Ikaw magsalita ka, kahit ano. Life update. Di ko alam eh. Basta... Di ko alam man. Like, wala. Naka-isolate lang ako dito. So... Wala. Nanonood lang ako na... Ang papangat niya eh. Puro nga negative yung mga vibe ko eh. Pero na-enjoy ko. Which is... lang. Like, nanonood lang ako ng mga horror. Pati mga crime scene. Lalo yung mga true story events. Alam mo ladies and gentlemen, napaka like ayoko ikumpara ako sa and para naman tayong tanga, no. Actually shout out kay Mr. Golden Retriever Boy. Si Golden Retriever Boy, kilala mo ba 'yun, ha? Kinang ina tol, may dating na parang clip sa Facebook. Search mo lang old Golden Retriever Boy. Para siyang medyo zesty siya na lalaki. Sister naman ako, pare. Pero pogi, pretty boy. Teka lang, simulan natin to ng tama. Ladies and gentlemen. Pretty boy. Golden Retriever eh. Aso. Hindi, i-type mo Golden Retriever Boy, Philippine meme. Si Golden Retriever Boy, siya, di ba alam yung parang ka kaya? Ito. Wala eh. Asan si Golden Retriever Boy? Ayun si Golden Retriever Boy. Ayun, panoorin natin. Panoorin mo? Okay, unang reaction ni Gids. So I want some Golden Retriever gal. Would you go out on a date with her? No. Any particular reason kung bakit? Let's just say the vibe isn't giving. So, sure. It's not giving. Yes, Could you be more specific? Like, someone needs to level up with my sass, with my class. So, sure, I don't see it that way. I'm so sorry. would you like to say anything? Bakit ka in pumasok response to sa... That's not very Golden Retriever. Medyo bad trip siya, ladies and gentlemen, no. Okay, pero yung running meme kasi is Golden Retriever Boy. Di ba alam mo yung parang kunwari mga personalities, di ba? Ano bang binibring mo? Okay, putang ina, tara. Relationship talks lang, mabilisan, no. Tang ina. Like, kung titignan mo maigi, ladies and gentlemen, ito ang ating Golden Retriever Boy and Black Cat episode. Black Cat, alam mo yon, yung usual na parang pairings sa relationship world. Like, ano ka ba? Mostly Black Cat ka ba? And may ganun tayo, may ganun tayong chemistry.
golden retriever, like ako gala, ako nasa labas, and black cat, ikaw nasa loob ka lang, nasa sarili mong doomer world. So with that being said, shout out golden retriever boy. Itatag kita kung yun yung Instagram handle mo, boy. O magtatag ako ng random na golden retriever na page. Ewan ko, baka, 'di ba? Ikaw bakit mo ginustong magkaroon ng black cat energy? Ayan, maganda 'yun. Ayun, organic 'yun, organic. Like, Bakit mo gustong maging parang black cat energy ba? Hindi ko ginusto. Like, Okay. nakasadyang ganito na lang talaga ako. Hindi, pero mindset is mindset eh. Kumbaga parang alam naman natin na meron talaga tayong personality leanings dahil sa mga experiences natin simula nung kabataan natin, mga trip natin, lahat yan eh. Nature and nurture. Bam! Shout out sa psychology degree holder. Let's go Tama Raus. Let's go Tama Raus. Sinato mo yung mga ate ko. Tama rin. Let's go Tama Raus. Shout out. Shout out. Kami alakdan lang kami. Ano to? Shout out sa atin ni Gids and congratulations. Yun lang sabihin ko, congratulations. 'Di ba? Dito lang. Sana nakikinig kayo. O hindi yung tropa ni Gids na tama ba nag-ML? Yung yun. kuya. Send mo to. Nice. Shout out. Okay. So bakit nga? So bakit mo kumbaga parang bakit hindi mo let yourself out there? Kumbaga parang tara, labas tara. Sabi ko jogging tayo eh, mga youngs ranas ganas ko diyan eh. Tara na. Anong sabihin mo sa sarili mo? Well, hopefully by next year nag-separate na yung mga colors ko na parang set yourself as a freedom then to enjoy yourself. Hindi, bakit nga ba kasi parang hindi mo hinahayaan yung sarili mo or hindi mo hindi mo hinahayaan yung sarili mo mag-enjoy. Hindi mo naman kailangan ng malaking pera para mag-enjoy. Ayun nga pero naka-limited lang talaga dahil una-una sila drown ako ng mga ayoko kasi pag-usapan itong mga mental health eh. Okay. Hindi, ayaw ba? Sorry like... Hindi, personality lang naman. Ayun nga Getting to know us lang sa podcast. Hindi, pero ikaw. So, ganito kasi yan. Hindi biro ang mental health, diba? So, kahit pa paano, kailangan pa rin labanan yan. Mind over body. Be blessed on what you have right now dahil kahit pa paano, kahit tinatama ka na ng depression, kahit gusto mong umalis ng bahay, kailangan mong magpop-up. Kung di ka alis ng bahay, then that's fine. So, what you're about to counterpart your fears or something like that. Like, mag-isip ka ng malalim na kung anong wala sa atin. For example, nung wala sa atin is yung kayamanan. For example, ganoon naman talaga eh. Pero kailangan mo rin mag-isip na ginigera sa Middle East. Ginigera sa Ukraine or Russia or something. Maging blessed ka na lang din na hindi tumama sa... Hindi tumama sa atin to. So, be blessed. Kaya nga, mind over matter lang talaga. Mind over matter. Kasi at the end of the day, wala naman Satanism or God eh. Okay lang naman yung pray kasi it boosts your confidence eh. Para lang may kinakausap mo yung sarili mo na kaya ko to, bahala na. Then do what it takes. Yung real definition of Satanism is more like into parang sad and depression, di ba? Or something. Parang you have your inner demons. Oo. Ikaw kasi, normie kasi ito eh. Hindi. Kaya nag-react siya, uy, Satanism. Kasi ako kasi ang taga-upload, ladies and gentlemen. Kailangan yung tandaan. Itong lalaking to, talagang nasa sarili niyang mundo to. Puta. So, hindi niya alam na yung mga ginagawa niya. Talagang nasa Mr. Beast's, PewDiePie. Kingin naman Pero pre. ang ganda naman kasi is nagiging productive ka in a certain way na, for example, what could be the odds like. Sabi natin hindi kami nagkita ni Pao. So, ano ba yung nababawi ko minsan? Sakit ko na to since yung naging idol ko na si Alex Silaiho, gumawa ng kompo. Okay. Yun. Before namatay sa basta into Alex Silaiho talaga ako, Chino Bonum, 'di ba? So, doon nag-expand yung creative thinking skills ko pati critical. Like pag nag-create ka, ano magiging feedback mo kung maging mali ba to hindi or something. So, minsan as a lone wolf shit lang.
ay nakaka-productive ka kasi kahit paano, yung mga archive na mga nire-render mong kanta sa isipan mo, nakatatak yan. Kaya nga, doon nagsimula ang Soaring to the Depths na walang drama, kahit creative contradiction natin is, namin, minsan hindi kami nag-argue, never kami mag-away, like, naganda lang kami. Like, si Paolo naman yung tipong yung gusto ko siya yung, alam mo, sa ilang taon na namin pinagsamahan, ang laging golden reaction niya is, ala, ano to? Anong, ba't mo ko? Pero, Nagago to. kaya may yung maganda let them intimidate first. Bakit ba yun? Kasi at least ang naging outcome is Queenie songs. King ina mo, pre. Dahil yun sa magaling mong magtangke. Na Golden Retriever Boy. Shoutout kay Golden Retriever Boy, par. So, baka Golden Retriever, they, them. So yun. Kaya wala. Basta, ang conclusion pa rin is maging productive ka in some reason kasi productivity. at the end of the day, kakainin ka pa rin ng mga ganyang kalungkutan kasi yun ang experience ko sa akin for the last 2 years. Pero naiintindihan ko yun. Pero kailangan mo rin tandaan like yung art form, di ba iba-iba yung binibigay niya in terms dun sa releasing of dopamine sa utak, sa mind and body, di ba, sa soul. I feel like kasi ang music, pag tayo gumagawa ng kanta, ako in love din ako sa alone time ko. Pero I think kasi the music art form, it's very introspective. Talagang para kang si Alice, ikaw si Alice, nasa ano ka right now, nasa through the looking glass ka. Like, kapag naka-focus ka sa art mo, talagang you're in your own world. Talagang nasa sarili mo kang wonderland. And masarap talaga dun. Like, masaya yung world building. Yun nga yung ginagawa natin sa Soaring. Pero consumerism, pare. Masarap. Yun yung mahirap. Mahirap i-separate yung puso at yung utak. Pero king ina, hindi yun mahirap kay Michael Jordan. Or Cristiano Ronaldo. Ang Michael Jordan. Ayun. Ang Michael Jordan, ang pretty boy Michael Jordan ng Philippine Independent. No tropa, no politics, no nepo baby. Ang Michael Jordan na the great one, ladies and gentlemen, no. Ina mo. Ang Michael Jordan na mga pares. Hindi, pero kunwari tol, ito, sige, kukwento ko sa'yo. Yung kasing mga parang mga Black Mirror tong sabihin ko. Yung kunwari ladies and gentlemen, no, yung Michael Jordan. Like nanggigigil ako pero like kung tutuusin yan yung intrusive ko, pero yung intrusive ko kasi came from yung parang super ultra doomer nihilist na parang tangina wala na rin naman parang wala na Like, di ba nga, parang dun sa kanta natin na Drought, Everyday We Age. Like, talagang, nung 2021, I feel like andyan ako sa headspace muna talagang nag-lock in kasi tayo dahil gumagawa tayo ng kanta for the album. Gumawa kami ng kanta for the album 1, no? Syempre, as an artist, para sa akin lang pag gumagawa ko project kasi, mahilig ako sa album setting. Mahilig pa rin talaga ako sa album setting kasi the album is the world itself. It's the world building. Ano ang palatandaan natin sa lahat ng mga legendary artist per album? Si Michael Jackson, nung nag-bad siya, yun yung rock and roll album niya. Pero before that, alam mo yun, like it's the same lang din kila Zeppelin. Alam mo, may kinukwento per album and yun yung hilig ko. Hilig kong mag-world build din. Ang nangyari kasi is, nung first album, it's more so an introduction, di ba? Iba-ibang mga flavors, iba-ibang mga timpla ng Soaring. Alam mo, parang wala lang, tamang walwal muna sa kung ano yung trip natin gawin. Second album, sinadya talaga namin na parang every kanta may parang pagka psychedelic existential undertone. Kasi nga yung tema na nakita ko na consistent throughout sa album making namin. And yun nga yun mahilig ako sa ganun na parang pumasok ka sa isang project nang wala ka munang iisipin and tignan mong maigi, doon talaga matitesting yung totoo mong skill. Wala siya dun sa preparation. The preparation is the skill itself. Pero in terms of execution, kung pumasok ka dyan, tas alam mo talaga sa sarili mo mismo na, confident ako sa artistry ko,
may lalabas na masterpiece eh. Like, hindi mo kailangan maging super master ka sa mundo ng pop or mundo ng metal or mundo ng rock or ng trap or ng rap para makagawa ng magandang kanta eh. Kailangan lang, alam mo yung pagka-artistry mo, and yung pagka-artistry mo, marerefine mo lang yun every time na maglalabas ka ng kanta. Yun siya para sa akin Kasi pag naglabas ka ng kanta is different from paggawa mo nung kanta. Paggawa mo nung kanta, yung masterpiece mo na yun, nasa utak mo pa rin. Pero it's not in the world, hindi pa rin, kumbaga parang everything as long as hindi mo pa siya binato sa universe, hindi ka pa talaga tumaya sa loto. Kailangan mo siya i-release. Kailangan mo siya i-release yung mga art mo. Yung nasa utak mo, kailangan mo yun ilabas. Kasi kung hindi, one way or another, ilalabas yan on other forms. For example, di ba? Kung tayo may pera ngayon, tapos hindi tayo gigil sa art, baka mamaya nasa Boracay tayo. And shout out, gusto ko naman talagang pumunta ng Boracay eh. Pero kumbaga parang, ano bang mas gusto ng kaluluwa mo? Ano bang mas hinahanap mo? Ako kasi gusto kong gumawa. Yun nga dun nga ako eh. Like, yung happy energy ko is conscious. Kumbaga parang, it's a muscle eh. It's a muscle. The brain is a muscle eh. And I feel like dapat, kasing importante ng katawan, ng muscle natin sa katawan, ang muscle natin sa utak. Para sa akin lang kaya nga dun tinatawag na don't let your amygdala burst you. Kasi, the more na pinapago mo yung amygdala mo, dun napapasok yung parang, doon napipitik yung parang, I don't know, di ako into science or doctor, no? So, depression or something like that. Kaya, naging isolate ka na. Tulad ko. Though, ang pang-counterpart ko dyan is yung kailangan kong isipin na lang kung anong meron sa akin. Yan. Which is yung banda, yung si Kuya Pau. Gago, puta. Which is no joke naman yun. Like, kailangan mo isipin kung sino yung hindi yung tipong, hindi tayo bandwagon sa mga ganitong paraan na to. Like, for example, nakita ko ng post sa Facebook about something depression or sad. Sa isip-isipan ko, hindi, kailangan magpakawa ako para magpa-impress sa social media. Don't do that, man. Like, hindi nakakatulong yan. Ang mundo, hindi yan magre-revolve sa'yo. 7 to 8 billion people out there don't do something, flex to yourself. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin yun eh. Hanggang sa mamatay, ikaw pa rin yan. Sa 7 to 8 billion na katao, hindi ikaw ang star of the show. Isipin mo yan. Marami tayo. Ang ina mo syempre pa hindi pero kailangan natin nung artist delusion na hindi. I mean magpo-push through tayo eh, mananalo tayo eh. Kaya nga laban yun lang. Michael Jordan. Michael Ronaldo. Gets ko rin Michael Ronaldo. Ay, ina mo. Yun pre. Hindi pero ano to, ako kasi I always like a redemption arc eh. And ako kasi para sa akin, call it parang irony, pero like, okay, sige, no. Kunwari, ito, ayan no, boom! Subject topic, bam! King ina, kung bukas. Kunwari, right now. Ang wala ako kunwari right now is, sasabihin ko ba to? kunwari, wala tayong resources right now. Alam mo yung mga resources na wala ka right now sa buhay. What if, kunwari, i-reset natin ngayon ang mundo? At kunwari ngayon, sinabi sa'yo mismo, mabuhay ka dito. O, ito yung ngayon yung scenario mo. Mas nasa favorable ka na posisyon. Nasa posisyon ka na gusto mo ngayon. Would you take it? Or would you still live this life? Mas pipiliin mo ba ang buhay na tingin mong mas ikakabuti mo sana kumpara sa buhay na meron ka na? Kasi sa totoo lang, mas pipiliin ko yung kung ano meron sa akin yun. Mas maganda nag-suffer ka sa mundong to. Kasi the more you suffer, the more feedback na may mapapaisip ka sa sarili mo kung paano ka lalaban sa everyday basis mo. Which is maganda. Kumpara sa i-reset kasi, para saan ang reset kasi like, okay, nasa sa'yo ng lahat. Though, paano pag nagtagal? Nakaka-bored din. Kaya kailangan mo din ng konting suffering. Yun nga I think kasi
Story lang yan eh. Without the suffering, I feel like that's where we start getting spoiled. Now, the suffering in itself, hindi naman kailangan talagang agony siya or agonizing siya Hopefully, I pray for those na merong, lalo na yung mga physical agonies, no? Like, yun talagang masakit para sa akin Pero ako kasi, naniniwala ako na you are what you consume. Naniniwala talaga ako doon. And naniniwala ako na, na there is conscious parang muscle memory na talagang kailangan mong i-train for your own betterment. Like for example, yung pagsasabi ko ng mga Michael Jordan, kung tutuusin, ignorant shit yan. Pero in a way din, yan na rin yung coping mechanism ko dahil alam ko mismo na, kumbaga parang pag namulat ka na sa katotohanan and alam mong parang okay, everyday shit na, tapos nagiging ka ng Squidward, what if baka mamaya meron SpongeBob theory na si SpongeBob baka mamaya gets niya rin naman talaga yung depression tulad ni Squidward. Ang pinili lang ni SpongeBob is to always be the bigger man and ingiti mo na lang, pre. Ingiti mo na lang, like talagang wala ganun talaga Like the world is a very a very cold and dark place Alam mo yan, sabi nga naman ni Jon Snow, 'di ba? Ay hindi, basta sa Game of Thrones. The night is cold and full of terror. Full of terrors, tol. Pero then again nga kasi, it depends na lang din kasi on the eye of the beholder on the artist Ako kasi like ako mas kaya nga sabi ko gusto ko yung mga kanta natin na yung Wildfire. Redemption. Oo. Redemption song. Like, mas pipiliin ko, ayan, yung sagot ko sa sarili kong tanong, na mas pipiliin ko kung itong sitwat ko na sa kunwari lang, biglang bukas pumikit ako, biglang pagkagising natin, nasa US na tayo, tapos doon tayo nagtatry, or sa UK, doon tayo sa mga countries na yun, nagtatry mag-relay ng music natin, compared to now. Ano mas pipiliin mo, 'di ba? Ako para sa akin ngayon pa rin kasi tangina, responsable ako sa buhay ko, pre. Alam mo 'yun, like parang kumbaga parang akin out of sheer humanity, like tangina mo, like kasi syempre kung kumbaga parang natutumalan ka na sa buhay. Pero it's very easy for you to say na parang mahirap. Ito lahat ng mga wala ako. Pero pag naglista ka ng mga wala ka, kailangan mo rin tandaan, may kabaliktaran nun na maraming meron ka na wala rin yung iba. So, bakit mo ikukumpara yung sarili mo sa, alam mo yun? Kasi meron din yung mga meron sa'yo, kunwari, kasi madali, ang pinakamadali kasing basis dyan is physical wealth Meron video si Bob Marley. Bam! Shout out sa aming Jamaican Kopi Kingston episode. Yaman, bubuklat. Hindi, pero meron sinabi si Bob Marley, tinanong siya ng interviewer na parang are you rich? Sabi niya, what is rich? Define rich. Loads of money. Sabi niya, money make you rich. Tama naman parang angkor naman pakinggan. Pero like and hindi to parang scapegoat kasi tangina tumatry kami. Hindi to scapegoat para sabihin na so kaya hindi na kayo nanggigigil maging milyonaryo, bilyonaryo. Kaya hindi ka naka-alpha male grind mo dahil wala kang motivation enough to hustle. Nag-hustle ka on your own way. Pero yun nga if your way is for example the way of the artist, mahirap talaga siya. Lalo na kung wala kang connection sa industriya. Talagang David versus Goliath ka dyan. Pero, dahil kasama mo ang Michael Jordan. Done. Be blessed on what you have right now. Ang Bob Marley Jordan. Ang Michael Marley. Natatawa ako dahil tumutunog yung natatawa ako dahil very The Office yung dry humor Shout out The Office. Gagi. Mamaya pag-usapan natin. Mag-hygiene yan. Sorry. Hindi, pero yun nga. Okay. Like, para sa akin kasi andalay lang yun. Tuloy-tuloy lang, arriba. Tara na. Magmotor na tayo. Ano masasabi mo dun, mister? New chapter, new beginning. Ay, hindi na talaga.
Alam mo, May totoo naman, di ba? Alam mo, sa At totoo least, lang, may oo. progress naman kami. Super ano to si Gids eh. Like super introverted nito na Gids. And as you can see naman, ladies and gentlemen, diba? Ito ang ating, ito ang ating Golden Retriever Black Cat Podcast. Ina mo! O yung puso ng... Umalis ka dito, hindi, umalis ka dito. Hindi, pero yun nga yun eh. Yun nga yun. It's about layers eh. Hindi lang siya two-dimensional. The two-dimensional is the jokes. Pero kung ganun ka titingin sa buhay, kung ikaw ko yung titingin sa buhay na parang, parang, medyo kupal siya, kupal siya. Yung parang ganun, parang sinet mo na yung self mo to failure dahil kasi para sa akin, tayo, yung thoughts natin is a perception of the reality that we want to change. So for us to say na gusto ba talaga natin move sa next level, kailangan talaga natin sabihin sa sarili natin na doon ako papunta. Like, dapat walang doubts eh. Yes. Okay. Kaya nga doon ako naniniwala na kung marami kang goals, tapos stress ka sa buhay mo, so sobrang lakin talaga sa sarili mo. Like, ang lesson pala dyan, guys, is, hindi biro to like, stress, depression, doon na papasok yung mga physical health na nararamdaman mo is, ang panglaban daw dyan, kahit sa mga doktor din, sinabi to, mag-set ka ng goal, kahit maliit lang. Idaan-daan mo yan. Hanggang sa mag-multiple by 2, by 4, by 6, by 8. Hanggang sa lumawak yan. Dire-diretso na yan. Dito to guys, like, totoo to, dahil, yun eh, andun galing yung mga hirap eh. Example, Ronaldo, galing sa mahirap. Ayun, doon ang tumuloy-tuloy yun eh. Siya yung pinaka, parang first billionaire na football player in the world. Like, doon na nagkaroon ng success. Kaya nga, di ako naniniwala na one day na parang, in the sky, nahulog na pera, parang may babagsak na pera na Kasi napaka-1 wala yan million ng ganung story eh. Oo. Kumbaga, like parang, one of the reasons why din siguro a lot of people suffer from, agonizing or depressing thoughts is because of the media nga. Again, you are what you consume. The media that we consume. How many artists or parang, ano yung sinabi mo ulit yung kanina? Yung Pinapanood mo? Ano siya bago ako nagsimula magsalita? Nakalimutan ko sabihin ko. mga horror or mga... Hindi. Ano yung pinag-uusapan mo kanina bago ko kinuha tong mic na to? Yung set your goals. Oo, kumbaga Minimal parang ka na. Martin Luther King tol. I had a dream. Like sa pangarap to, ladies and gentlemen eh. Like the moral compass is literally connected dun sa pangarap. Like it's all just motivation. Yung pagsabi ko ng Michael Jordan ng Pinas, pre, motivation yun eh. Like kumbaga parang naghahanap ka ng purpose mo, and yung purpose mo makukuha mo lang yun dun sa satisfaction of the soul. Like gusto mo ba yung ginagawa mo? 'Di ba? Kung gusto mo yung ginagawa mo, kumbaga parang okay, nag-suffer ka, pero kumbaga parang how grateful is it na yung suffering mo is something out of something that you love versus something that you don't. Totoo. May mga tao nag-suffer ngayon sa isa sa mga bagay na hindi nga nila gusto eh. Para sa akin yun yung double negative eh. Alam mo yung parang nag-suffer ka na tapos hindi mo pa gusto yung kumbaga hindi ka pa for the cause. 'Di ba? Kumpara kapag nag-suffer ka pero nag-suffer ka in the cause, in your cause. Alam mo yun, siguro doon papasok yung mga brigades, no? Yung mga yung mga sila Napoleon, yung mga era nila. Nagsimula lang yung rebellion na yun. 'Di ba alam mo yung mga anarchy and shit. Punk music. Tangina, alam mo yun, nagsimula lang yan dahil sa isang simpleng pangarap eh na nasasabihin na hindi kaya natin to. Kaya natin to, pre. Kaya nga be an avant-garde as a person. Kahit paulit yung every single day mo, there's always something new. Kumbaga parang wag natin hayaan mamatay yung spark. Kumbaga naalala mo yung scene sa SpongeBob, si Squidward, araw-araw niya nang ginagawa. Nasa Utopia na siya eh. Nasa Utopia na si Squidward doon. Nag-grocery siya, sasayaw-sayaw siya, 'di ba? Mag-bike siya. Naalala mo 'yon, 'di ba? Yung pare-paras. Yes, tas yung Squidville. Oo, yung Squidville. Tandaan mo, like these cartoons mean something talaga if you let it mean something versus kung talagang you'll find it ignorant eh. Art is ganon. To some wala lang, to others meron. Kaya nga sino ka ba para sabihin na wala? Totoo. King ina mo.
Kaya nga ito yung ironic dun eh. Nung umalis si Squidward sa bahay nila SpongeBob. Tapos, di naging normal na yung buhay niya, naging masaya. Hanggang sa inulit niya yung every single day. Yun nga. Kaya nga siya, doon napapasok yung normies versus weird. Doon siya naging weird. Like, parang ang boring, parang nimiss niya na yung kakulitan. Doon napapasok yung be outside, always think outside the box. Hindi sa lahat ng buhay kailangan na may rules, kaya mo sundan yung law. Tulad nito. Okay, meron na tayong 5 minutes, boy. Next natin na episode, yung The Office episode, ha? Sino ang the best, sino ang paborito mong Office character? Sino ang, Mary, fuck kill? Mga ganong shit. Oritas. Next episode. Pero ngayon, tapusin natin ng life update sa isang matinding usapan about sa buhay. Kasi ganun talaga ang buhay, pre. Ganun talaga ang buhay, ladies and gentlemen, no? May paghihirap. Pero dapat at the end of the day, it depends sa tono ng boses mo kung paano mo sabihin ang it all. Fuck it all. Some people, sasabihin nila na, fuck it all. Pre, fuck it all. Parang, tangina, maging kupal na lang ako, maging tarantado na lang ako, maging hassle ako sa mga taong nasa paligid sa paligid ko porket wala akong purpose or motivasyon or may nakasakit sa akin sa buhay. Pero hindi nga tayo ganun dito eh. Kumbaga parang ang responsable mo bilang or ang responsibilidad mo bilang pinanganak ka na nga eh. Kumbaga parang king ina mo ka, meron ka ng oras ngayon no, nakakahinga ka tanga. Like pwede kang lumabas amuyin mo yung sahig boy o tignan mo yung mga damo. Like isa yan privilege, isang opportunity yan para mabuhay man lang isang beses. Kasi nga wala naman ng meaning talaga ang buhay eh. So when I say na fuck it all, ang pinaparating ko is, tol, wag natin seryosohin ang buhay. Oo, lugi tayo. Oo, pwede pa sana tayong umangat kung sakaling ilista natin tong mga, alam mo yun, mga rason kung paano tayo sisikat o paano tayo magkakapera palalo or kung sana ganito na lang sana tayo, kung pinanganak na lang sana tayo sa DPWH na pamilya, sana mas maganda pa sana buhay ko. Pero sino ba tayo para masabi yun, di ba? So fuck it all. And dahil dun, shout out sa aming kanta na na-release na pag pinapanood nyo to. FIA by Soaring Through the Fucking Depths. Yun ang dahilan, pre, kung bakit ganto ako ng ganto. Alam mo yun, like, yung music talaga para sa akin, promise. And lalo na syempre mahilig, alam mo naman ako, mahilig ako sa mga salita, 'di ba? So alam mo 'yun, parang dinadramatize ko na yung buhay natin eh with the songs na fuck it all. Kumbaga parang imagine mo to. Imagine mo how crazy this is. Ginawa natin yung kanta na yun na fuck it all. Ginawa ko yun nung panahon din na ginawa ko yung yung Rude dahil yung Trainspotting talagang tinamaan ako niyan ng matindi noong 2022. Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Yun yung talon ko eh. Sinabi ko na okay, king ina. Bigyan mo ako 5 years, tara. 'Di ba? Yun kasi parang ano pa nga bang meron? Isang beses ka lang magiging edad mo ngayon. Dapat yung ginagawa mo sa edad mo ngayon, yung gusto mo talaga. Alam mo yun, para sa akin lang in the moment nga kasi ako, ladies and gentlemen, no? Tapos nung ginawa ko yung fuck it all na yun, who would have thought na 3 years later, sobrang pasok pala siya sa situation na meron tayo. Imagine mo yun, nung ginawa natin yun noong 2022, 2021, on a whim, like, the meaning holds more weight the longer the art has been made. Kumbaga may pinaparating sa si Gids ngayon. May pinaparating yung artist mo na utak na hindi ma-verbalize ng utak mo. So kailangan mong isulat and ilabas yan. Yan yung compass mo in the future eh. Alam mo yun? Gets mo pre? Ewan ko, para sa akin lang Fuck it all. Yun yung fuck it all. Ano to, parang having that sarcastic undertone na life's unfair. What can I say? Tangina. Fuck it all, pre. Fuck it all. Alam mo yun? Lay all the cards on the table, tol. Tangina, maging goofy tayo dito, pre. Pero ang importante, alam mo yun, ang importante, sa isang buhay na meron ka, sumubok ka. Diba? Tangina, pre. Like, naging motivational ako masyadong wholesome yun. I-end mo na, medyo, ewan ko na. So, ganito yun. Ang lesson na lang is today is mag-ipon ka ng list sa sarili mo.
Then, mag-execute ka by one, hanggang into multiple by 2, 4, 6. Again, ganun. So, quick lesson lang tayo guys. Be blessed on what we have right now. Kung nahihirapan ka sa buhay mo, consult ka. Consult ka sa doctor or makipag-consult ka, makipag-usap ka sa mga kaibigan mo. Importante makipag-usap kasi the more you suffer, the more na lulunurin ka talaga, pababa hanggang sa mamatay ka na. So, ang lesson dyan guys ay communicate. Mga kapwa Eritas. Sa mga ka-Eritas namin dyan, andito kami oh. Andito ang Eritas Boys. So communicate. Message naman kayo dyan. King ina nyo. At dahil dyan, dito nagtatapos ang ating podcast. Pero tapusin natin to with the bang, tol. Sampulan natin sila ng FIA na right here, right now. I-cover mo. Dali. Tara, dali. Isang mabilisan lang oh. My name is Pao. Mi nombre es Gideon. And this is Eritas Podcast. Ladies and gentlemen, let's go. FIA, Sonic to the depths. Going down this rabbit hole, seeing signs that I adore, watching time evaporate. There's no difference either way. So we say, fuck it up. Diba? Fuck it up. Dahil dyan, bakit tol? Ladies and gentlemen, ha? Zoom out comedy lang to, pre. Eritas Podcast. We're off, baby. Hasta luego, muchachos.